Andito na naman si Nyole Sipunin. Okay, magandang araw nyo. Bago natin talakayin yung sabong issue, dumako muna po tayo dito. Isa pong importante po ito. Tungkol po to sa isang kay Sir Albi Benitez na iba na. Okay? Tila iba na po ang tinatahak ni Sir Albi Benitez ayon sa mga balita. Ano ba ang tinatahak ni Sir Albi Benitez? Albi Benitez cashes out 200 million DG Plus shares as campaign season heats up. Umbaga nag-ano daw po siya, nag-cash out ng 200 million sa DG Plus. Ito po yung nangangarap po na maging speaker ng ating Congress. Ano pa? Albi Benitez trims GG Plus stake. Dump 60 million in shares in October. So, lumalabas po na may kaugnayan siya dito sa DG Plus. At sa isang balita, DG Plus brings fresh gaming line to Brazil. So, ito po yung kinabibilangan na kumpanya di umano ni Sir Albi Benitez na nangarap po na maging speaker. Ngayon, ito pa. Four-way fight. Pagcor grant isabong licenses to Albi Benitez, Patrick Antonio. Ayan po ulitin ko lang po. Four-way fight. Pagcor grants isabong licenses to Albi Benitez, Patrick Antonio. Nako, medyo eto po medyo ayan po, nakikita po natin isabong sa balita po yan, hindi po tayo So ano po ba yung kinabibilangan ni Sir Albi na DG Plus? Ito po yung DG Plus. Ayan po ang DG Plus. Pumunta tayo sa website, DG Plus. Ito po yung kinabibilangan ni Sir Albi. Ano ba ang DG Plus? We are DG Plus. We are the most innovative entertainment company in the Philippines and the leaders in our industry. We combine cutting technologies to multiply the fun and happiness in people's lives anytime and anywhere. Ano po ba yan? Ano ba yan? Paano sumikat tong DG Plus? Dahil po dito. Yan po ang DG Plus. Ang Bingo Plus, Arena Plus, at ang Game Song. So, ang kinabibilangan pala ni Sir Albi Benitez ay yung problema natin ngayon ng ating mga kababayan, ang online casino, na mahigpit po ngayon ng ating pamahalaan na gusto na pong tibagin to, na sinisisi nga po ang gobyerno na nakapokus sa pogo pero mas malakas daw po ang online scatter. So, ayan po ang kinabibilangan na GG Plus si Sir Albi Benitez. Ngayon, kung sa pagpapangarap po, pag nangangarap po tayo na magka-speaker, hindi kaya po ito ay taliwas ngayon sa karamihan ng ating mga kongreso
na nagpa-file ng bill ngayon para po sugpuin ang online scatter? Ano sa tingin nyo? Sa tingin nyo ba itong company ni Sir Albi Benitez ay iba na sa mga adhikain ng Kongreso? Iba na? Hindi po tayo naninira dito. Ito lang naman po ay ang binaybay ko sa inyo. Albi Benitez, cash it out, DG Plus. Albi Benitez, streams, DG Plus, stake. Ayan po. DG Plus, bring fresh gaming to the Brazil. Four-way fight, Pagcor grants isabong licenses to Albi Benitez. Okay? So, parang iba po ito sa kinagisnan natin na pinaglalaban ngayon ng dating speaker na si Romualdez. Hindi ko po sinasabi sa inyo na si Romualdez po ang ating talaga dyan. Diba? Ito pa po ang isa. Bilyonaryo Albi Benitez continue to cash in on his high stake in Red Hat GG Plus Interactive, whose stock skyrocketed since he left the board nearly 4 years ago. Ayan po oh. Albi Benitez unloads 332 million DG Plus shares amount before election day. He still has 17 billion shares left. So, meron pa po siyang kaugnayan sa DG Plus. Di ba? Meron pa po siyang kaugnayan sa DG Plus. Hindi po tayo naninira dito. Ang sinasabi ko lang po ay mamulat tayo sa magkakaroon po tayo ng kwalifikasyon dito po sa pagpili ng speaker natin. 'Di ba? Sana po yung pipiliin po natin speaker ay diretso po, hindi po nagkakaroon ng kaugnayan sa sumisira ng buhay ng ating mga kababayan. Ang dami pong nasisirang buhay ngayon diyan sa Bingo Plus. Dito po sa Bingo Plus na GG Plus. Ang dami. Ayan po yung sinasabi ni aking kumparing Win Gatchalian ngayon na susugpuin nila to at ganoon din ang sabi ni Yusek Claire. Ayan po. Ang DG Plus po, kitang-kita nyo naman, ay ang Bingo Plus, ang Arena Plus at Game Zone. Talagang yayaman ka po dyan. Dahil ang dami po nalululong ngayon. Layaman ka po talaga dyan. Di ba? Yayaman ka talaga dyan. Putik, ang laki ng pera dyan. Kung ilan lahat ang nag-scatter ngayon. Oh. Ganon sila yung mayaman ngayon. Ang kakalungkot lang, yung ganyang pagyaman is nakakasira ng buhay ngayon ng ating mga ordinaryong tao. Ito po ang tinatawag nilang di ba may Pogo? Ito yung ano ba yun? Pigo? Ano ba yung Pigo ba to? Ha? Di ba? Pigo ba yung Pigo? Tama? Pigo ba? Tama ba ako? Diba? Ayan po hindi po tayo naninira dito. Kung tayo po ay pipili lang ng speaker, yun doon na po tayo sa sigurado. Okay? Hindi ko po kinakampihan si Speaker Martin, pero ito pong nakita na research ng ating team na balita ay meron po nag-send sa atin na may nag-send po sa atin na bakit daw kailangan i-consider ang kumpanya na pinanggalingan ni Sir Albi. Tapos nakita nga natin to na ito palang Sir Albi ay konektado sa Bingo Plus, Arena Plus at Game Zone dahil ito ay out ng DG Plus. Okay? Sa wakto naman po ngayon, nag-aain si Win Gatchalian, nagsabi na si Yusek Claire na magkakaroon po tayo ng batas dito sa
online casino. Ito po, pakita ko po sa inyo ha. Search natin. Ito po. Tinatrabaho ng Malacanang ang pag-alis sa libo-libong illegal scatter o online gambling websites. Nagbabadya raw kasi ito maging problema dahil sa dami ng nawiwili rito. Yan po yun. Yan po yung sinutukoy ko sa inyo. Diyan po nakakaproblema ngayon. Bigyan ng masang balita, Mobile Journal, Arles de los Santos. Alas 4 pa lamang ng madaling araw, nasa computer na si Angelo. Hindi niya tunay na pangalan. Tinatrabaho niya dyan, work assignments, at ang kinababaliwan ngayon na scatter o online gambling. Barya-barya lang daw ang taya niya. Pero sa tuwing ending ng kanyang freelancer shift, sa kanya ito todo ang laro. Convenient, and unlike sa actual na mga sugal na kailangan mo ng interaction na ng ibang tao, ng kalaro, dito parang convenient, kahit nasa bahay ka lang, kaya mo mag-cash in, kaya mo maglaro. Habit niya na raw ito since 2020. Kada araw, 1,000 hanggang 5,000 pesos daw ang kanyang naitataya. Madalas talo pero minsan naman panalo. Pati ang kanyang ina, abay, na-impluwensyahan niya na rin magsugal online. So minsan pag nakikita niya na pagkain, nagbabalato. So in a way, parang na-guilty rin kasi parang na-impluwensyahan ko sila. Ang 23 anyos namang si Elias Cago, kamakailan lamang naalis sa trabaho. Ang dahilan, nahuli siyang naglalaro ng scatter habang naka-duty. Pero eto ang malala. Kung ano ginagawa ko, dumidiskarte ako para mapaglaro lang, mapag-cash in. One time bike ko, nabenta ko para mag-cash in. Sabi ng isang psychiatrist, baka pathological gambling na yan o yung hindi mapigilang pagsusugal. Hindi na siya normal na pagwaldas ng pera. Yan po. Isa dyan yung DG Plus. Di ba? Yan po yun. Yan po yung sinasabi natin. Kasi po, dapat ang Kongreso ay, kung sino mamumuno sa Kongreso, ay walang kumpanyang ganyan. Madadamage po ang dignidad, integridad ng Kongreso niyan. Di ba? Yun po ang tinutalakay natin diyan. At ayan, ulitin ko nga po sa inyo, ayan po yan. Ayan po yan. Kayo na po ang musga. Sandali lang po. Ayan po ayan po. Ayan, pinapakita ko lang po sa inyo. Kayo na po ang umusga. Okay? Dahil tayo, ang Kongreso ngayon ay napakaganda po ng Kongreso ngayon. Napakaganda, napakamatiwasay, ang daming tinatalakay, nalabag. Diba? Tinatalakay dyan yung mga lumalabag sa konstitusyon, nakakasira ng buhay ng taong bayan, nakakasira ng pamilya. Yan po ang tinatalakay dyan. Tapos, magkakaroon po tayo ng namumuno na may kaugnayan sa ganitong mga bagay. Diba? Diba? Kasi po, pag ganyan po, iba na yan. Iba na. Diba? Hindi na normal yon. Ang tawag doon, iba na.
国家，习近平